Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang isang online survey. Kahapon lang ito ginawa. Posted by Pinas Now. Ganito yung survey. If ngayon gaganapin ang presidential election, sino ang iboboto mong presidente? So may apat na choices. Number 1, Speaker Martin Romualdez. Number 2, Senator Tulfo. Number 3, Senator Hontiveros. And number 4, VP Sara. So, sa isang araw pa lang, mayroon ng 33,000 votes. So, mabilis ang pagboto, no? So, ito, as of now, ang boto na nakuha ni Speaker Martin Romualdez is only 3%. Ang nakuha naman ni Senator Tulfo is 2%. Ang nakuha ni Senator Hontiveros is 1%. Ang nakuha ni VP Sara is 94%. Wow! Halos similar result ito. Merong kahapon, i-vlog ko na ito online survey din. Nakalimutan ko na yung channel. Tinanong lang yung kanino sila naniniwala, yung trust rating naman. Ang trust rating na nakuha ni VP Sara is 95%. Ang trust rating ni Pangulong Marcos Jr. is 5%. 4%. 1% lang kay Speaker Martin Romualdez. Ito ngayon ang lumalabas basta online survey. Sa social media ngayon, pag mayroong mga post or videos, binabasa ko ang mga comments. Basta post tungkol sa politika, lalo na itong sigalot between VP Sara and Speaker Romualdez, President Marcos, gano'n. Nako, halos 90%, more than 90% sa mga comments, pumapabor, sumusuporta kay VP Inday Sara. Kakaunti lang yung mga pumapabor sa kabila. Kaya, sige, itong ginagawa nila ngayon na panggigipit sa mga Duterte, hindi nila napapansin siguro. Hindi sila nagbabasa ng comments. Ang pinapaniwalaan lang nila yung mga survey ng yung Okta Research, survey ng Tangery, mga ganon. To me, ang real survey, itong mga ganito. Kasi automatic, online, tapos yung mga kalye survey, yun ang mga tunay na survey. Ganon din, marami ng mga nagkakalye survey ngayon. Pinagpipili ang mga tao, kanino sila mas tiwala, Marcos or Duterte. Nako po, overwhelming po. Majority ng Pilipinos nagpapahayag ng suporta o tiwala pa rin sa mga Duterte. So ito, ulitin ko, Pinas Now. Isang araw lang na botohan, 33,000 votes. Overwhelming 94% ang boboto kay VP Inday Sara. Okay. Magbasa tayo sa mga comments. Okay, yung comment ng nag-post si Pinas Now. Latest, sabi niya, malinaw na sa lahat sa survey sa ating YouTube channel na kahit anong paninira nila kay VP Sara, di naniniwala ang majority sa kanilang mga paratang. Okay? Yun nga yung isang post na nabasa ko, Philippine Star ang nag-post na teachers favor o sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Nako, pinutakti ng batikos ng mga netizens ang Philippine Star. Dahil sinong teachers yan? Baka mga teachers lang na kasamahan ni Franz Castro. Kakaunti sila. So, karamihan nag-comments doon, mga teachers. Sabi na, teacher ako. I support VP Sara.
Teacher ako, hindi ako naniniwala sa mga paratang laban kay BP Sara. Teacher ako, ganito, ganito. Dapat ang teacher, non-political. Wala kaming kinakampihan dahil kami ang nagkakanda, kami yung ano ng eleksyon. Dapat patas kami, hindi kami makialam sa politika. Which is correct. Lahat yan, mga mind conditioning eh. Okay, so magbasa pa tayo dagdag comments. Ti Helena, sabi niya, BP Sara lang ang malakas. Don Salazar, masipag magtrabaho, hindi magnanakaw. No vote sa lineup ni BBM. Si Villas Thunder, BP Sara Duterte, support kami, mga OFW. Okay. Speaking OFW, may napanood ako kahapon sa Dubai. Taga Ilocos Norte ito Nako. Maka Duterte, itong vlogger na Hens TV. Taga Ilocos Norte, Maka Duterte siya. Tapos, ini-interview yung mga kasamahan niya. Nagre-reklamo yung kasama niya. Ang hirap ng buhay namin dito. Tapos, kayo dyan sa Pilipinas, nagkakagulo po kayo, nag-away-away. Sinisiraan nyo ng mga Duterte. Mga Duterte kami. So, marami, mga OFW na dismayado. Ang daming OFW na sumuporta sa candidate BBM. Hoping na bayan babangon muli pag upo niya. Anong nangyari? Wala. Lalong humihirap ang buhay ng Pilipino. Okay. Si Cheng. Of course, ang love namin si Ma'am BP Sara. Si James. Ngayon, BP Sara tayo. Hindi mapagkatiwalaan ang mga mafia katunggali niya. Dang Sigoa. We want leader who have fear in God and love his country like BP Sara. 100% we will support BP Sara to run for president. Betty Escudero. Siyempre, ang aming pinakamamahal na BP Sara Duterte, mabait at matapang, kaya tayong ipaglaban sa kuko ng mga buwaya. Kikita mo talaga kung magsalita si BP Sara, kita mo yung palaban. She does not care kung anong mangyari sa kanya, political career niya, kung may nakikita siyang mali, nagsasalita talaga. Yan ang tunay na leader. Nakakabilib pag sayang. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Sabi niya, akin na ang presidency noong 2022. Kasi pinaparatangan siya ng mga young guns ng Congress na atat na daw siyang magpresidente. Ang sagot niya akin na ang presidency noong 2022. Excuse me. Ako ang nangunguna sa lahat ng mga surveys. Kaya lang, give up ko yun. Hindi ko pa panahon. Sabi niya, may iba pa akong gagawin sa buhay. Kaya, nakakapanghinayang, Wala sana tayong problema ngayon. Kung tumakbo lang siyang presidente, hindi ganito kagulo ang ating bansa. Anyway, tapos na yon. Siguro, trial sa buhay niya, pagsubok, para matistingan ang kanyang katatag. Sana malampasan niya itong mga pagsubok na ito, yung impeachment laban sa kanya, 2 na ang na-file. Puros mga makakaliwalat ang nag-file. Aapurahin na i-impeach si BP Sara before the end of this year. Yon ang plano. Nako, ito na, hulog ng langit ang mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo. Biglang nakialam ngayon. Nag-announce na ang leadership ng Iglesia. Magsasagawa sila ng malawakang rally worldwide kung saan lugar na may Iglesia ni Cristo. Sabay-sabay. Against sila sa impeachment dahil divisive, hindi nakakatulong sa taong bayan. Pabor yan kay BP Sara. Pabor din kay Pangulong Marcos dahil naniniwala ang Iglesia ni Cristo sa panawagan ng Pangulo na sayang lang ang panahon ng gobyerno na talakayin ang impeachment.
Kaya yun, peaceful rally, wala silang pinapanigan, diyan ako believe sa iglesia, kung ano ang ikabubuti ng lahat yan. I think ngayon ko lang, first time ito na maglunsad sila ng malawakang rally. Correct me if I'm wrong, hindi ko pa na ano. Tahimik lang ang iglesia. Ngayon, napuno ang salop, yun, magrarally sila. So, salamat sa mga sumusuporta kay BP Inday Sara.